Sabay-sabay po tayo. Let's sing from the rising. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west and the north to south. One more time. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. Worship Jesus. Gusto mo I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You've searched much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear.
Well, sa mga hindi pa po nakakaalam, ngayon pong araw na ito, itinapat po ng Panginoon ang aking ika-74th birthday. Praise God. Well, sobra po akong nagpapasalamat sa Kanya kasi sa edad ko po na ito, binibigyan niya pa ako ng ganitong kalakasan para may share ang mga bagay na hindi pangkaraniwang naririnig. Kaya tumutok po kayo. Alam niyo po, ngayong araw na ito, magbubukas po ako ng parang isang malaking box from heaven na ang laman po ay isa sa mga sikreto sa langit na bihira po ang nakaka-discover. Kanina po nabanggit ko yung aking age kasi mayroon pong kinalaman dyan ang akin pong ituturo sa inyo ngayon. Well, naalala ko po nung tumuntong ako sa edad na 70, may natanggap po akong revelation sa Holy Spirit, our teacher, tungkol sa time and age. Natuklasan ko po na ang Diyos ay napakagaling sa detalye kung paano siya nagpaplano. At hindi lang po siya magaling. Dapat nating paniwalaan na lahat po ng plano niya ay perfect. Hindi po siya nagkakamali kasi Diyos siya. Look at this. Ang salita po ng Diyos, wala ring mali. At hindi pa bago-bago, or else, malilito po tayo. Again, tandaan niyo po yan. Ang salita niya, meaning ng Diyos, walang mali at hindi pa bago-bago. Or else, kung babago-baguhin niya ito, malilito po tayo. Kaya sa salita po niya, ako tumutok. At dahil dyan, lahat po ng nakikita nyo at lahat ng accomplishments ng church na ito ay bunga ng salita niya na tinutukan ko pong sundin. Hindi lang pag-aralan, kung hindi yung pinag-aaralan pong salita, meron tayong susundin doon. At nandun po ang maraming himala. Well, yan din po ang dahilan kaya nandito ako, nakakapagturo, at nandyan po kayo para mas matuto pa. Di po ba? Nandito kayo kasi gusto nyong malaman kung anong salita pa ng Panginoon. Well, alam niyo po ba, dahil sa pagtutok ko at pagsunod ko sa salita na wala pong hintuan, gusto ko pong markahan ninyo yung mga sinasabi ko. Pagtutok at pagsunod sa salita ng Diyos na walang hintuan, marami po siyang pinatunayan sa akin na buhay siya. Nakakausap po siya at sumasagot. At ngayon, kahit po sa edad ko na ito, may mga panibago pa rin siyang nire-reveal sa akin. Kaya gusto ko pong tumuto kayong lahat. Walang isa sa pinaalam niya ay ito. Kung makinig po kayo mabuti, God reveals things by age. Ang Diyos ay nagpapahayag ayon sa edad po natin. And He reveals more things as we age. Kaya nga, sabi po sa Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Ang Diyos ay mas nagpapahayag pa habang tayo po ay nagkakaedad. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi po bigla magsasabi ng mga malalalim na bagay
pagkatanggap pa lang natin sa Kanya as our Lord and Savior. Kaya kahit po tanungin natin siya ng tanungin, kahit magbasa pa tayo ng magbasa ng Bible o mag-aral sa Bible school, hindi pa rin po bigla. Ipapaalam niya at ipapaintindi niya kaagad ang mas malalalim na bagay. Kaya, ano po ang dapat nating gawin? Well, dapat po, hindi tayo mag-aksaya ng time. Sapagkat ang time na lumipas na ay hindi na natin maibabalik pa. Ang time po na hindi natin ginamit para sa ikauunlad natin ay hindi na natin maibabalik pa muli. Kaya, sa umpisa pa lang na tinanggap natin ang Panginoong Jesus, hindi na tayo dapat nag-waste ng time na mag-build ng relationship sa Kanya. So, papaano po? Bukod po sa pag-worship every day, palagi po tayong nakikipag-usap dapat sa Kanya through prayer. At binabasa po natin ang Kanyang salita at sinusunod natin ito kaagad. Gusto kong isunod kaagad yun. Kaagad. Sinusunod natin kaagad ang lahat ng sinasabi niya. Well, sinabi ko po na kaagad kasi walang hinto na umaandar ang time at age na hindi na rin maibabalik pa. Kung hindi ko po ginawa yan sa buhay ko yung agad, wala po ang church na ito ngayon. At wala rin po kayo lahat dito. Na-imagine niyo po ba yung sinasabi kong pagsunod on time? Kaya, dapat po, palagi tayong kumikilos na nakaayon sa gusto ng Diyos on time. Dito sa mundo, ayaw mo ng kadate mo, hindi on time. Right? Pag pumasok ka ng opisina, dapat on time ka. Pag pumasok ka ng school, dapat on time ka rin. Pag hindi ka on time, maraming nawawala sa iyo, nagagalit pa sa iyo ang maraming tao. Dito pa lang yon. Okay po. Kaya ita-translate natin, anong inuugali natin dapat dito sa mundo, ganun din, lalo sa Diyos. Kaya sabi ko, dapat palagi po tayong kumikilos na nakaayon sa gusto ng Diyos on time. Kasi sayang po yung time and age na nagdaan na walang bunga. Dapat po sa lahat ng oras, sumusunod po tayo sa Diyos. Para habang tumatakbo ang time at age natin, magsabayan tumatakbo, wala pong naaksaya o walang maaaksaya sa buhay po natin. Kaya, ang panawagan po ng mensaheng ito, habang bata pa, malakas pa, may time pa, sundin kaagad ang salita ng Diyos kahit mahirap. Sabi ko nga, ito lang ang perfect na maasahan natin kahit mahirap sundin ang Diyos at ang Kanyang salita. Well, diyan ko po natagpuan ang mga victories at blessings na klaro na sa Diyos lahat ng galing. Hindi sa galing ko, hindi dahil may tumulong sa akin. Hindi po. Sinigurado ng Panginoon ang pagsunod ko sa Kanya. Malinis. Malinis na wala akong kakayanan. Inalaw niyang wala akong kakayanan sa mga gusto niyang ipagawa. Para po, sa isip ko, maunawaan ko na ganito kapangyarihan ang Diyos. Nakuha niyo po? Kailangan po kasi klaro sa tao yun eh. Ang tao kasi walang time para mag-isip pa ng malalim. Diba? Anong kakayanan ng Diyos? Anong dapat nating, saan tayo dapat yung level, na mataas ba tayo sa Diyos o mababa?
Nakuha niyo po. O nakapailalim tayo sa Lord. Ang buhay po ng tao, chinecheck yan kung may Diyos tayo. Pag may Diyos tayo, may kinikilala tayong Diyos, siya ang nangangalaga sa atin, siya ang nakakaalam ng tama sa atin, future natin, everything hawak niya. Bakit natin siya kinakalimutan? Nakuha niyo po ba? So, sa Diyos lahat ng galing ang meron tayo. At ang sabi sa James 1:17, every good and perfect gift is from above. Look at that. Lahat daw ng perfect na regalo at maganda, mabuti, sa Diyos nang gagaling. Now, gusto ko po ulit bigyan ng diin ang tungkol sa age and time. Bukod po sa pareho po silang umaandar at hindi na maibabalik pa, so, ibig sabihin, kung meron tayo dapat natapos gawin kahapon o nung mga nagdaang taon, pero hindi natin ito tinapos o pinaunlad on time, marami na po ang nawala. Nawala pero hindi natin alam kung ano ang nawala. Kasi may mga time po na iniisip ko yan kung ano yung meron ko ngayon at alam ko kung ano ako nung wala pa ako sa Lord. Mahal ko kapwa ako pero wala naman akong ginagawa. Hindi naman ako masama. Pero hindi ko alam ang salita ng Diyos. Anong gagawin ko sa buhay ko? So, ang ginawa ko sa buhay ko before, ano lang yung alam kong makakatulong sa akin. Paano ko kikita ng pera. Doon lang naka-revolve. Paano ako sasaya. Hindi pala ganon ang sa kingdom ng God. Iba pala. Mabuti na lang. And many times yun po ang nagpapaiyak sa akin. Sometimes, kung nakaupo lang ako sa kama at ganito na ang age ko, 74, at nakikita ko yung accomplishments na ginawa sa buhay ko, nasabi ko nga, wala akong kaalam-alam. Umiiyak po ako talaga. At nahahabag sa sarili ko kung hindi ako nakakilala at sumunod sa Panginoon because alam ko yung buhay ko before. At alam ko rin yung tinakbo kong mahabang panahon. Kaya ako nakarating po dito. At kaya rin po kayo nandito. Lahat dahil dun sa tinutukoy kong pagsunod. Walang aksaya ng oras na ginawa ko po. And many times, naiiyak ako kasi sabi ko nga, anong meron ako, Panginoon? Alam ko, hindi ako perfect. Ang magulang ko, hindi rin perfect. Panay, ang daming mga mali. Kinalakihan ko, mga mali. Why, Lord? Anong meron ako? Yun ang nagpapaluha sa akin kasi tingin ko wala naman akong sustansya. Why? And now, the Lord is also telling you that meron din po kayo. Kung anong meron ako, baka mas higit pa ang meron sa inyo. Lalo na yung mga kabataan. Pero there's a key para matuntun mo kung ano yung meron kayo na hindi yung nakikita at ang Diyos lamang po ang magbubukas sa inyo. Nakuha niyo po. It keeps you humble pag alam mong wala ka at naniniwala kang wala kang alam gawin. At nakatuto ka lang sa Panginoon, siya lang ang pag-asa mo. Napakadelikado po, marami tayong alam, magaling tayo, marami tayong pera. Hindi po ganun ang ginawa ng Lord sa akin. Hindi ako marunong talaga. Ang dami ko pong disappointments. But kinahabagan ako ng Lord. Pakilala siya sa akin. Kaya po ako nandito. Kanina pa po ako nagpipreach ng umaga. Ilang oras din po yun nakatayo ako rito. Marami pong gagawin ng Lord sa inyong kamangha-mangha kapag siya ang ginawa niyong una sa inyong buhay. Praise God. Alam niyo po, ang isa na hindi po natin maibabalik pa. Bukod dun sa age and time na nagdaan na, ang hindi na natin maibabalik pa ay yung mga opportunities na naggamit at nagbunga na sana on time. Noon pa. Noon pa.
kung on time po ito ginawa, alam niyo po, ang bunga nito ay aagos pa rin hanggang ngayon. Kasi sa Panginoon, wala pong umi-stop eh. Nakuha niyo po? Hindi siya pahati-hati. Hindi siya nagsasalita at nagtuturo pang ngayon lang yung season na ito. Hindi po. Kaya dapat wala kang imimiss sa sinasabi ng Panginoon. Para yung hakbangan ng baitang ng hagdanan kung gusto mong mapunta sa taas. Hindi mo pwedeng tanggalin yung dinaanan mo ng unang hakbang, pangalawang hakbang. Hindi. Ganon po ang pagsunod sa Panginoon kung gusto nyo ng bunga na hindi magagawa ng tao kung hindi ang Diyos lamang. Nakukuha niyo po. So again, kung on time, ito ginagawa, yung lahat na oportunidad para magbunga, itong mabubungahin po natin na ito ay aagos pa rin. Hanggang ngayon, kaya po ako nandito. Ganyan ang naging takbo ng buhay ko. Sabi ko nga, kaya pala, may naririnig tayo na opportunity only knocks once. Minsan lang. Ang na-miss o nagdaan na opportunity can lead to regret. Kaya hanggang may oras pa po at lakas pa tayo, dapat kumilos na ng tama sa mata ng Diyos. Kung meron po kayong asikasuhin sa buhay niyo po ngayon, ito po yung pinaka-number 1 importante. Tingnan niyo, pag-aralan niyo yung buhay po ninyo. Anong mali sa akin? Anong hindi ko ginagawa? Anong alam ko ayaw ng Diyos pero ginagawa ko? Huwag na kayong magtagal po dyan. Pahihirapan kayo niyan. Yan ang makakatisod sa inyo sa susunod na landas na gusto nyo maabot. At hindi nyo maaabot yung susunod kung itong bumabara, hindi nyo muna inaayos. Nakuha nyo po? Sa Kingdom of God kasi walang compromise eh. Walang pwede na yan. Teka muna. Walang ganun sa Lord. Perfect God siya eh. Hindi niya babaguhin po yun. Nakukuha nyo po. Andiyan pa po ba kayo? Yes. Kaya nga sabi ko, ang na-miss o nagdaan na opportunity o pagkakataon can lead to regret. Sisisi ka eh. Kaya lang tapos na. Kaya hanggang may oras pa po at lakas pa, dapat kumilos na po tayo ng tama sa mata ng Diyos. Dinudugtong ko yan eh, kasi ang tama minsan dito sa mundo, mali naman sa Lord, ayaw ng Lord. Kaya tama sa Lord ang dapat, walang mali doon. Kasi sa Kanya po lamang nanggagaling ang perfect na fruit na masusustain o magsusustain sa buhay po natin. Well, maaaring yung iba ay magsasabi na babawi na lang ako kahit may edad na ako. Walang totoo, maganda po yan. Kaya lang, ang message po na ito ay paalala na hindi lahat ng oras at sirkumstansya ay hawak po natin. James 4:14 says, 14a, ngunit hindi ninyo nalalaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Well, paano kung mayroon na tayong karamdaman na hindi na tayo pwede mapagod o magtrabaho dahil nagkaedad na tayo? Paano po? Kung nung tumanda na tayo, natali na tayo sa sabay-sabay at mabibigat na problema, pero wala pa tayong naipon o na-establish na konkretong bagay para masustain ang future needs po natin. Paano na? Kung ganito na ang nangyayari, tapos hindi pa nahuhubog ang maturity sa pag-uugali po natin, lalo na sa pagtrato sa Diyos na hindi nagkakamali. Well, alam ko po na mabigat ang inassign na salita ng Diyos sa akin ngayon. Kaya lang, kailangan ko pong sumunod sa Diyos na nagbibigay pa rin sa akin ngayon ng lakas
At tininga kahit may edad na po ako. Ito yung pinadala niyang mensahe. Ito yung mga hindi narinig masyado. Di po ba? Isa pa. Ito yung realize sa akin ng Panginoon na nakikita ko, Lord, it's my birthday. Sabi, God, ang mensahe. Sabi niya, sabihin mo sa kanila. Ang sabi niya, ganun daw niya kayo kamahal. Gusto niya, sabi niya, habang may panahon pa ang natitira, gaano man kaikli ang panahon na ito, matuklasan na po ninyo o natin ang malalim na katotohanan sa ating buhay na bihirang-bihira po naririnig. Di po ba? Marami po ang hindi aware na ang pagsunod sa Diyos ay hindi dini-delay. Sapagkat may specific time frame po ang Diyos para magawa at matapos natin ang lahat ng gusto niyang matapos sa lifetime po natin. Bihira po ang nakakaintindi bakit tayo may orasan? Bakit tayo may kalendaryo? Right? Bakit may edad tayo? Bihira po nakakaalam kung gaano po specific ang Panginoon sa lahat ng bagay na pinagkaloob niya sa atin. Gayon sa Diyos, wala pong aksaya. Kahit nga po sa ordinary school sa mundong ito, sa isang paaralan, di po ba? May time para pumasok ka ng elementary. May time din pag high school. May time din pag college. Right? Every subject sa elementary and high school and college, pag hindi mo na ipasa yan, hindi ka papasok sa susunod na level eh. Can you imagine? Tayo inaabot nating marating, maipasa ang unang level kahit elementary lamang. Pagpupursigihan niya ng nanay, ituro sa anak. Pagpupursigihan niyan, bakit sa Panginoon di natin mapagpursigihan? Diba? 10 Commandments, hindi nga natin minememorize. Paano natin masusunod ang hindi natin alam? Right? I mean, sa teacher sa school, takot tayo. Nagbabayad pa tayo, gumagastos pa tayo. Tama po ba? Samantalang salita ng Diyos, libre. Kahit sa internet, makakakuha ka, libre. Maraming missionaries nagbibigay lang ng Bible. Pero yung meron namang Bible sa bahay, anong ginagawa ng Bible sa bahay? Right? Pero one thing for sure, kung yung Bible na yan, punong-puno lagi ng pera, laging pupuntahan ng tao yon. Tama? Amen. Praise God. Alam niyo po, totoo na kahit marami tayong delays sa pagsunod sa Diyos, pag humingi po tayo ng tawad sa Kanya, patatawarin niya tayo. Kaya lang, ang hindi namamalayan po ng marami, habang tayo ay nasa mali o tayo ay nagkakasala, mayroon pong nawawala sa atin na hindi na natin maibabalik pa. Kasi sabi nga sa Book of Isaiah, di ba? Sin separates us from God. It's so clear. Pero magtataka, bakit hindi ito makita ng tao? Klarong-klaro, hindi mo na nga kailangan bigyan ng interpretasyon yun eh. Clear. Ang kasalanan, nakakapaglayo sa Diyos. Bakit? Banal siya eh. Kailangan po makilala niyo ang Panginoon eh. Na gano'n. Or else, mawawardi-wardi po ang buhay natin dito. Sayang, anytime, pag nalagutan tayo ng hininga, alam nyo na kung saan tayo pupunta eh. Praise God. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Hallelujah. Habang hindi naman talaga nawawala. Yun ang sabi ko eh, pagka may kasalanan tayo, ang Panginoon naman talaga, pag lumapit ka, nagsisisi ka talaga, sigurado po yung papatawarin ka. Kaya lang, habang hindi mo ginagawa, habang nagkakasala ka, dapat mong ginawang
pagsunod sa Kanya sa mga maraming bagay pa. Hindi mo alam. Marami nang nawawala na hindi na maibabalik. So habang hindi naman talaga nawawala ang grasya po ng Panginoon, hindi po nawawala ang bisa ng mga batas niya. At kasama dyan ang paggamit ng time and age. Nakukuha niyo po? Kung hindi natin ginagamit ang opportunity na gawin ang tama, habang malakas pa tayo, yun po yun habang malakas pa tayo, at may oras pa, maglalaho po ito. Ang matindi doon, maglalaho po ito nang hindi natin alam. Parang ang daming ginawa ng Lord sa harapan mo, kaya alam, hindi mo inasikaso yung gusto ng Panginoon eh. Kasi kitang-kita ko po yan sa buhay ko eh. Siguro mga 20 plus years ago. Kung hindi ko inasikaso to, wala po ako rito. Wala rin kayong lahat dito. Tama po? Yan, maliit pa, kapirasong patotoo pa lang yan. Alam ng napakaraming patotoo po rito. At nakita ko, the more ka maliit na church, pero passionate ka sa Lord, papakita naman ng Lord, gaano kalaki ang gagawin niya. Nakuha niyo po? Kaya liit natin, imagine mo, naka-radio, television. I mean, how many years ako sa radio? Tinapos ko lang nung nagkaroon pandemic. Pasok ako sa internet kasi mas kita ako sa lahat ng lugar sa mundo. Nakuha niyo po? Praise God. Nandyan pa po ba kayo? Amen. Sabi ko nga, pwede tayo magsisi at humingi ng tawad sa Diyos at patatawarin niya po tayo. Sigurado yan. Pero ang opportunity noon ay wala na po ngayon. Because opportunity only knocks once. Isang beses lang. Isang beses lang kumakatok ang pagkakataon. Praise God. Tandaan niyo po yun. Babaon ko po sa inyo yan. Kaya kung ano yung dapat gawin ngayon, gawin kagad. Lalo na pag utos ng Panginoon. Kasi nakadetach ka sa Lord eh. Pagka mali ang ginagawa mo, paano ka makakakuha ng the best sa Lord? Di ba? Praise God. Okay. Kung sa punto po na ito, meron po akong naalala tungkol sa opportunity, only knocks once. Nakita ko po, nakasama rin dito pala, yung age and time. Gusto ko lang magpatotoo. Okay. Naalala ko po, nung bata pa lang ako. Siguro 5 years old. Alam niyo po, pag Sunday, pagkatapos po namin umattend ng church, kumakain po kami ng aking mga magulang at nakakabatang kapatid sa pansiteria or ice cream parlor. Yan po ang nakalakihan ko sa magulang ko. Every Sunday yan. At pag Sunday, hindi po talaga kami pwedeng hindi mag-church. And kahit bata lang ako, naglalaro ako, naririnig ko ang nanay ko. Sinasabi niya, para akong magkakasakit, pag hindi ako nakasimba. Naririnig ko yan, nagpe-play ako Pero may power pala yung sinasabi ng magulang na naririnig ng bata. Can you imagine? 5 years old ako hanggang ngayon, dala-dala ko pa, naisip ko. Marami kong limot na. Pero may mga bagay na inanoint ng Panginoon na pababayaan niyang lumaguyan sa utak ng mga anak. Kaya mahalaga yung nakakagisnan ng mga anak natin. Praise God. Noong nagkaedad na po ako, nakapag-asawa at nag-anak, alam niyo po, namanak ko yung kinalakihan ko sa magulang ko. Kaya, Sabado pa lang, hinahanda ko na po kung ano ang mga susuotin ng mga anak ko. Mula ulo hanggang paa. Headband, ribbons, socks, belt, suspenders, shoes, lahat po, basta gagamitin. Kailangan nakahanda na yan. Okay. So lahat po hinahanda ko na. Kasi ayaw ko pong mag-init ang ulo ko ng Sunday morning. Kapag hindi makita yung isang pares ng sapatos or socks or belt. Suspenders. Mahilig po ako magayak ng anak noon. Well, sa totoo lamang po, kahit ganyan ako, na-realize ko, kahit gaano ako ka-passionate sa pag-church,
na-realize ko na hindi rin ako perfect. Hindi. Marami pa rin akong hindi alam sa buhay. Pamali-mali pa rin. Marami pa rin akong pagsubok, problema na parang hindi nauubos. Alam niyo po, isang pinarealize sa akin ng Panginoon. Alam mo ba, emerita lahat ng tao may problema. Kahit sino silang tao, may problema sila. Siyempre, talaga, Lord, oo. Sabi niya, tingnan mo nga yung apo mo, pag hindi mo lang binigay yung laruan, umiiyak na. Diba? Parang hindi mo na makakausap. Bata pa lang yan. So lahat ng tao, lagi may problema kasi ang isang tao, meron ding mga magulang, kapatid, kamag-anak, di ba? Napoproblemahin mo ang mga problema nila. Ganun ang buhay ng tao. So I realize, ang tao hindi pala nawawala ng problema. O imaginein mo kung maraming may problema ang tao, tapos malayo pa tayo sa Diyos na makakatulong sa atin. Di po ba? So, sabi ko nga, marami rin po akong hindi alam sa buhay. Pero magaling akong mag-church. Pero marami pa rin akong pagsubok, problema na parang hindi nga nauubos. Ang maganda lamang na na-realize ko ngayon, sa lahat po ng pinagdaanan ko, sa maraming taon, kapag pala na-establish sa puso ng isang magulang ang tunay na pag-express. Hindi lang sasabihin pag-love natin ng Lord, hindi, pag-express mula sa puso na dapat sambahin ang Diyos sa pinakamataas na level sa lahat ng oras. Ang level po ng Panginoon, ng importansya sa Panginoon, hindi po binababayan. Pag meron siyang pinagagawa sa inyo na ayaw niyong gawin, bababa niyo yung level. Para kayo nag-aaral, hindi kayo makakagraduate. Di po ba? Kaya nag-aaral para kumita ng pera pag gumraduate. Look at that, ang dami nawawala sa tao, hindi alam. So, sa lahat ng oras, tumanda ka man, alam mo, ito maganda eh, alam mo, yung tinanim mo, pag tama, yung tinanim mo na example kung paano mahalin at itrato ang Diyos, matatanim din ito sa mga anak mo o anak natin. Parang merong ginagawa ang Lord na hindi natin kayang gawin. Gawin mo lang yung pwede mong gawin. Katulad nun, example yon. Hindi pwedeng hindi tayo mag-church, kaya habang bata pa yan, kalad-karin pa yan, hindi sila pwedeng hindi sasama eh. Kaladkarin mo na kung pwede pang kaladkarin. Kasi pag tumanda na yan, di mo na yan makakaladkad, lalo na ngayon. Tama? Kaya kung hindi mo gagawin kaagad, bata pa, mahirapan ka na. Pero pag ginawa mo yung tama ng bata, kahit meron pang influences dito sa mundo ngayon, ang God ang kikilos. Para yung tinanim mo, mapunta sa isip ng anak mo, matakot sila. Nakuha niyo po. Yun po ang dapat natin isinasabuhay. So, mangyayari pa, magagabayan sila sa tamang landas. Kahit ano pa ang dumaan na pagsubok. At kung mali ang mga dating paniniwala at pag-uugali, alam niyo po, ang Holy Spirit ang kasamang humuhulma o huhulma nito na maging tama, maging perfect, habang dumadaan nga ang time at age sa process. Yun po yung maganda. Pag ginagawa natin, nag-decide tayong gusto ko yung tama na yung gawin ko. Hindi na ako maglakwatsa. Kasi bakit ako maglalakwatsa? Sa lakwatsa ko, nawawala yung ko, nababawasan ang edad ko. Yung time ko left para sa akin. Nawawala rin, naglalakwatsa ako, wala naman pupuntahan yung paglalakwatsa. Pagtanda ko, tsaka ako magsisisi, tapos wala ka na magagawa. Nakuha niyo po. Ano nang nangyayari sa buhay ng maraming tao? At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil yung time ko hindi na waste dahil pinili ko talaga, above all, ang sumunod sa Panginoon. And now, many times, pag nakaupo po ako, minsan sa bed ko,
quiet lang ako. Inaalala ko lang nung bata pa ako, paano ako kahit ako mag-isa, hindi ko sama nanay ko, tatay ko. Elementary na yata ako noon. Naglalakad ako, papuntang church, umaga. Ako mag-isa. So there's something na natanim ang magulang ko na kahit hindi sila available, ako kusa. Ano yun, di ba? Parang, na-imagine ko po ngayon ano yun? Anong klaseng power meron ng God na hindi natutuklasan ng maraming tao? Kasi ayaw tutukan ng pagsunod sa Panginoon. Nakuha niya po. So pag nagplant ka ng seed, hindi pwedeng in due time. Nagbubunga yun Di po ba? At yun ang nangyari sa buhay ko po. Kaya po ako nandito. Praise God. Sabi ko nga lahat itong pwedeng gawin, mangyayari po ito kapag ginusto at ginawa natin ito. Kaya nga sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Parang, yung tinanim mo nung bata, na salita sa mga anak mo, kahit tumanda yan, kahit hindi pa perfect ang ugali niya, abang lumalaki, hindi mawawala yung tinanim mo sa anak mong salita. Nakuha niya po. Kasi ang Holy Spirit ang mag-aano nun ang bubuhay nun sa bawat buhay ng mga anak po natin. Okay, gusto niyo po bang makarinig ng testimony? For the past weeks, mapalya talaga yung tunog ng sound system natin, di po ba? Kapag may pangangailangan ka, count the cost. At ang cost po for us to upgrade, 500,000 pesos. Wala po tayong budget for that. Marami tayong needs kasi marami po tayong ginagawa na walang tigil. Ang instruction po ng Lord sa akin ay just ask. Look at that. Praise God. Kasi yun ang sabi ko, meron pala tayong pangangailangan. Sira na pala yan. Gumagaral-gal na yung sound. Isa lang naman ang tinuturo ng Panginoon pag kailangan nyo Just ask. Para ma-bless din yung mga magbibigay because it is in giving that we will receive.